Praise the Lord. God bless you, beloved Lord Sunny, ating beloved co-preacher. Praise the Lord. Purihin ba't nga bayad na Diyos? Tayo paimalangin sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay lubos pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila po namin Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, ang malapit sa Kristo. Sa oras po ito, na kami malapit mapasalamat muli sa iyo, malapit noon. Sa pagkakataon po ito, kami lahat ay narito, po tayo magkinahabagan. Maraming salamat, malapit sa iyong pag-iingat, malapit sa matas sa amin, sa buong maghapong ito, hanggang sa panahon ito, sa oras na ito, na kami sa iyong balagawain. Maraming salamat, malapit noon. Hallelujah. At sa oras pa ito, malapit noon, sa iyong pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Hallelujah. Patawarin mo kami lahat, malapit noon, sa lahat ng iyong pagkukulang, mga pagkakamali. Pakibuksan po ang mapaunawa ng bawat isa sa amin, mga ibalingkod, malapay noon. Ikaw lang kabigay ng karunungan, kaalaman, malapay noon. Basta lamang po ako sa iyong harapan, malapay noon. Hindi ang karapat-dapat, malapay noon. Kaya sa oras na ito, ikaw po ang siyang maglagay ng iyong mga salita sa aking labi, malapay noon. Gawin mo lamang kung malapay sumitong pagpapala, malapay noon. Hallelujah. Ano man po ang gawa ng kaaway hadlang, malapay noon. So nadalangin po ng beloved pastor, ay po sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, hadlang sa aming kalagitnaan, aming sinasaway sa matamis at makapayahang pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba. Wala pong iba sa ating buhay na Diyos lamang. Praise the Lord. Dubling paggalang po, respeto sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating inaalala ang kailangang pinagpalang mga aral at turo sa banal na gawain ito. Hallelujah. At ako po ay nagpapabot po ng magandang gabi sa mga beloved children, beloved Almeida family po, ating beloved pastor, maging po sa lahat po na narito, manunugtog, mga aawit. Hallelujah. Sa nangangasiwa po sa banal na gawain ito, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Dick. Praise the Lord sa mga awit, mga manunugtog, lahat po tayong narito, magandang gabi na po sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Ating pong basahin dito sa ikalawang Tesalonica 2:1, dito po tayo magsisimula mga kapatid sa talatang ito. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ngayon ipinamamanhik. Praise the Lord, hallelujah. 2:1, ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ito po mga kapatid ang itinuro sa atin ng ating beloved pastor, sa ating paglilingkod, sa ating napakabait na Diyos. Mula nang tayo ay makakilala sa ating mahal na Panginoon, mula na po nang tayo ay kahabagan ng ating dakilang Diyos, wala na po tayong ibang narinig, kundi tayo pa itinuruan sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ito po ang ating napakinggan. Ito po ang layunin ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin na narito, na tayo pa ikinahabagan ng ating dakilang Diyos. Na sa ating pong pagkakatipon, wala po tayong ibang napapakinggan sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, kundi yung pong pagbabalik ng ating napakabait na Diyos. Mula noon hanggang ngayon, ito po ang ating napapakinggan. Ito po ang itinuturo ng mga mangangaral ng ating beloved pastor, na tayo po ay mahalaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mayroon tunay na dapat gawin, dapat malaman kung ano ang tunay na kalooban ng ating napakabait na Diyos sa bawat buhay ng tao sa mundong ito. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Tayo po ay naturuan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay naturuan tungkol po sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. At sa ating pagkakatipon sa kanyang banal na gawain, ay tayo po ay naroon yung ating pong pagsusikap. Tayo po ating pong malaman
kung ano po ang tunay na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ano ang kalagahan ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Kaya tayo po ay naparito, hindi upang tayo po ay magpa kung anong bagay, kundi tayo po ay narito upang ating pong malaman, mapakinggan ang totoong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ang hiwaga ng salita ng ating mabait na Diyos. Na tayo po dito tayo magkaroon ng tunay na pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Dito po natin nalaman ang kahalagahan kung ano ang plano ng ating mabait na Diyos sa bawat buhay natin. Kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Iba rin say amen. Kaya tayo pa ipinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat, pero lahat tayo ay kinahabagan patuloy ng ating napakabait na Diyos. 78 verse 1, talon sa 7 ng awit. Praise the Lord. Ano po sabi dyan? Naring David? Praise the Lord. Aklat ng mga awit, 78 verse 1 and 7. Makinig kayo, o bayan ko, sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Sa 7, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Amen. Kundi ingatan ng kanyang mga utos. Ano ba sabi dito? Makinig kayo, o bayan ko, sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Ibalik sa amen. Salamat sa buhay na Diyos. Tayo po ay patuloy kinahabagan ng mahal na Panginoon. Na sa ating pong pagdalo sa kanyang banal na gawain, kung ano ang nais ng ating napakabait na Diyos, naroon po yung ating pagsisikap na tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ating maisagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ano ang kautusan ng ating mabait na Diyos. Sa pamamagitan po ng ating pagkikinig, diyan natin nalaman ang salita ng ating napakabait na Diyos. Ito pala ay napakahalaga. Dito pala tayo magkakaroon ng tunay na pag-asa ng ating tunay na buhay. Wala po sa sanlibutan ito. Ang ating tunay na buhay ay nasa piling na pala ng ating napakabait na Diyos. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na pag-asa ay wala sa mundong ito. Ibalik sa amen. Kundi nasa ating buhay na Diyos. Ito po ang ating nalaman ngayon. Ito po binuksan ng ating napakabait na Diyos. Ang bawat kaalaman natin, ibalik sa amen, na napakahalaga ng pagkatawag sa atin ng ating napakabait na Diyos. Ito po ay hindi natin magagawa kung hindi tayo sinasamahan ng habag kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mapalad tayo ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Ating palapakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ano pang sabi sa 7? Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Ibalik sa amen. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Ito, nakikita ng mahal na Panginoon. Kung sino po yung hindi nakakalimot sa ating mahal na Panginoon. Kung sino po yung naglalagak ng kanyang pag-asa, tiwala sa ating mahal na Panginoon. Kung sino po yung hindi nakakalimot sa mga gawa na kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa Kanya. Kundi kanyang iniingatan ang kanyang mga utos, dito tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Naglilingkod tayo na hindi barabarang paglilingkod. Amen po ba? Naglilingkod tayo na totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung totoong naglilingkod, totoong umiibig, totoong nakikinig. Diba rin sa amen? Dito nakikita ng mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya kung sino po yung mayroon pagtsatsaga. Diba rin sa amen? Kung sino po yung nagsisikap, diyan nakikita ng mahal na Panginoon. Sa bawat isa nagsisikap,
nagsisipagpagal, nagtiyatyaga, alam niya na ang kanyang ginagawa ay mayroon pag-asa. Nagtitiwala siya na ang pag-asang iyan ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Na hindi mauuwi sa wala yung kanyang pagpapagal, yung kanyang pagtitiis, yung kanyang pagtiyatyaga, nagpupuyat. Alam niya ang pag-asa na ang kanyang ginagawa na yan. Iyon ay kalooban, kapuri-puri sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ano po ang kagandahan nito? Doon sa nagsisityaga, nakikinig. Napakinggan po natin yung mga umattend po ng meeting. Kaya, bukas sa lahat ang invite ng ating beloved Minister Fillmore. Napakalapit lang Iriga, mga kapatid. Doon po sa nagtiyaga, nagsipagpagal. Ano pang sabi nila? Mayroon totoong pag-asa. Marami pa tayong hindi pa nalalaman. Iba rin sa praise the Lord. Marami pa tayong hindi nalalaman. Yun po ay ang tunay kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang magaganap, kung ano ang pag-asa, doon sa nagtiyatyaga, nagsisikap, mayroon totoong pag-asa na ang ating tunay na buhay ay nasa piling ng ating mabait na Diyos. Doon po yan sa nagsisipagtyaga, nagsisikap, tunay na pagpapala, tunay na pag-asa, na hindi sa mauuwi sa wala. Yung magandang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon, tayo po ang makikinabang. Everybody say amen. Laking katuwaan, laking kagalakan sa mga nagsisipagtyaga, nagsisikap, nagsisipagpagal. Ang pag-asa palagi, ito ay dala-dala hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Buong tiwala, buong pag-asa ng ating ginagawang ito, ito ay tunay na kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri, napakahalaga, tunay na pag-asa na ito po, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin to ay ang pag-unawa, karunungan, kapangyarihan ng galing sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Nag-umpisa ang meeting alas 2 ng hapon. Nagtapos mag-aalauna na ng madaling araw. Anong mayroon po doon? Kulang pa kung iisipin yung oras na yun. Dahil tunay na pagpapala. Ibang klaseng salita. Yung ibang maraming mga katanungan, gustong itanong. Hindi pa man nila na itatanong, mayroon na pong kasagutan. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng ating kapatiran na teacher doon, malaki ang kanyang pasasalamat na nakarating ang mga beloved children sa lugar ng Iriga. Dahil marami siyang katanungan at sa kanyang napagmasdan, hindi pa natatapos ang tanong, mayroon ng sagot. Gaano katotoo ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11 yata yun, alam ng mahal na Panginoon ang iniisip niya sa atin. Alam ng Diyos ang iniisip natin. Amen po ba? Walang nakatago sa ating mahal na Panginoon. Kaya doon po sa nagsisipagtiyaga, nagsisipagpagal, patuloy ang pag-asa na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Hindi tayo kailanman iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Buo ang ating pag-asa, buo ang ating tiwala. Everybody say, praise the Lord. Kaya pag mga ganyan pong mga meeting, kasi observe ko na po mga kapatid, mula pa nung una pang ganito ang aming ginagawa, kung tayo lamang hindi natin kaya. Pero ang lahat ng bagay, diyan natin maranasan. Ang sabi sa banal na kasulatan, mayroon tayong makikita ng mga bagong bagay ng gagawa ay ang ating buhay na Diyos. Mauunawaan natin
kung ano ang kahalagahan ng pag-imbita sa atin sa pagkakatipon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Sabi sa ating binabasa sa unang talata nating binabasa, ngayon, ipinamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa parito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Yung ating pagkakatipon sa gawain ng mahal na Panginoon, mayroon pong isang magandang layunin. Mayroon po tayong dapat malaman sa muling pagbabalik ng ating buhay na Diyos. Kung paano natin ipaghanda yung ating sarili. Ibalik sa amen. Paano natin ipaghanda yung ating sarili? Hindi po natin ito pwedeng iasa kanino man. Ay, bahala na dyan si brother. Bahala na dyan si sister. Nag-attend na siya. Okay na yan sa akin. Hindi po natin pwedeng iasa kanino man. Pagpatungkol sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ito po ay spiritual na bagay. Ito po ay kaligtasan ng bawat isa sa atin. Individual po ito, mga kapatid. Amen po ba? Individual po ito, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng ating pagkikinig sa kautusan ng ating mabait na Diyos, dito tayo magkaroon ng paglalagak ng pag-asa na galing sa ating mahal na Panginoon. Pwede rin sabihin namin, pero iba po yung tayo ay nakarating sa mga tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Iba po, mga kapatid. Iba rin say, praise the Lord. Ating samantalahin ang mga panahon na yan sapagkat tunay po na nalalapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kalaban talagang kumikilos. Iba rin sa amen. Pero po yung mayroon pong pag-asa, mayroon po siyang pagtiyatiyaga, nagsisipagpagal, nagsisikap. Ating basahin, unang Timoteo 4:10. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsika, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Unang Timoteo 4:10. Ano po ang sabi diyan sa ating binabasa? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ating palakpakan ng ating buhay na Diyos. Lalong-lalo na sa nagsisisampalataya. Yung nagsisisampalataya, anong mayroon? Mayroon pong pagtiyatiyaga. Mayroon pong pagsisikap. Ibalik say, praise the Lord. Sapagkat ito po, mga kapatid, ay mahalaga sa bawat mananampalataya. Work out for your own salvation. Kaligtasan po yung ating pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pwedeng iasa kanino man. Ibalik say, amen. Kaya magi po tayong aware. Magi po tayong maingat. Bago maging huli ang lahat, narito po ang mga pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon na kanyang totoong salita. Ng salita na dinadala sa atin, tinuturo sa atin. Ito ang magdadala sa atin sa tunay na pag-asa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabagat ang kalipong dala sa atin turo, ito po ay may private ebidensya. Mayroon kapangyarihan, hindi sa salitang karunungan ng tao, kundi ito po ay nagagaling sa salita ng mabait na Diyos. Kaya tayo pa ay narito, nagpapatuloy, may private ebidensya. Binago yung ating buhay, pinagaling yung ating karamdaman, at tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa ating buhay na Diyos. Ibalik si amen. Panahon na tayo ay magigising sa ating pagkakatulog. Ibalik si amen. Panahon na po tayo magsigising. Baka sabihin, hindi naman kami natutulog, Brother Rolin. Hindi po literal na tulugan ang ating pinag-uusapan. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon, yung tayo ay magising na tayo ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay gumawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos, na tayo ay nagsisikap, may pagtiyatiyaga. Ibalik si amen.
Wala pong makakagawa nito kapag wala tayong pananampalataya. Yung pagtiyatyaga, yung pong pagsisikap, wala po ito. Hindi po magagawa ito. Pero sino pa makagawa nito? Yung nagsisampalataya na totoo, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibalik sa amen. Kahit anong oras, araw-araw, ipapunta doon, pabalik-balik mga kapatid, may krudo tayong ginagamit. Ibalik sa amen. Hindi po madali yan mga kapatid, lalo ngayon mataas ang krudo. Pero po, doon sa nagsisipagpagal, doon sa nagsisikap, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Yung mga Israelites po mga kapatid, nung naglalakad sila, sa halip na 40 days lang ang kanilang lalakarin, sa kanilang pagreklamo naging 40 years. Ganun pa man nagreklamo sila, pero hindi sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Hindi sila pinabayaan ng ating mabait na Diyos. Ganun din po sa ating panahonan ngayon. Kahit na tayo ay nagreklamo, pero hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Sapagat ang nais niya, tayong lahat ay makarating sa tunay na pangako, sa tunay na pag-asa, na pangako ng ating napakabait na Diyos. Kaya bagaman tayo ay nanglulupaypay ng hina, muli tayong ibinabangon, inaangat ng ating mabait na Diyos. Iba rin say amen? Siya ang gumagawa upang tayo ay patuloy palakasin, inaalalayan ng ating mahal na Panginoon. Pangako po yan ng mahal na Panginoon. Kailan naman tayo iiwanan, kailan tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. May pag-asa tayo na ang ating Diyos ay totoo at buhay, makapangyarihan. Nakikilala ng mahal na Panginoon kung sino naglalagak ng kanyang tiwala sa ating mabait na Diyos. Tayo ay nagsisikap, tayo po ay may pag-asa na may pangako ang ating mahal na Panginoon na tayo ay ililigtas ng ating mabait na Diyos. Kaligtasan ang pangako ng mahal na Panginoon na tayo po ay makarating sa lupang pangako. Kung mga Israelites, mga lupang pangako noon, ngayon ang ating target, ang pangako ng mabait na Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sino tayo mga kapatid? Iba rin sa amen? Hindi tayo karapat-dapat, pero mabuti ang ating dakilang Diyos. Mahabagin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay pinapaghanda ng ating mabait na Diyos sa muli niyang pagbabalik. Hindi tayo karapat-dapat, subalit na nito tayo ngayon. Patuloy kinahabagan ng ating dakilang Diyos upang tayo po ating maranasan ang kanyang pangako na kanyang pinangakuan. Doon sa nagsisampalataya, mayroon pag-asa na makikita ang pangako ng mabait na Diyos na buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi po madali. Iba rin say amen. Hindi po madali yan mga kapatid. Subalit, mayroon tayong makikita mga bagong bagay para ating magawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kapag tayo palagi nagsisikap, nagsisipagpagal, makikita natin ang gabay, ang plano ng ating mabait na Diyos doon sa mga nagsisisampalataya. Siya ang kikilos, siya ang gagawa. Iba rin sa Ephesians, Lord. Upang ating maranasan ang kaligtasan na pangako ng mahal na Panginoon. Muli siyang babalik. Iba rin sa Ephesians, Lord. Muling babalik ang mahal na Panginoon. Nung tayo ay mga baguhan pa, yun pang ating narinig. Muling babalik ang mahal na Panginoon. May pangako siya sa buhay na walang hanggan. Kailan kaya mangyayari ito? Ito ang tanong diyan. Kailan mangyayari? Kailan kaya ito? Ang iba naiinip na. Diba rin say amen? Yung iba, nag-iinip na kailan kaya? Matagal pa naman. Kaya yung nagtatanong na ganyan, minsan, malayo pa naman. Pag ganyan pala ang kaisipan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, delikado. Sapagkat naiinip na siya. Walang pagtsatsaga, walang pagpapagal. Pag ganyan ang kaisipan ng isang mananampalataya, isang bisis makikita natin, bumabalik na doon sa kanyang sariling plano. Hindi siya titiwala, hindi siya naglalagak ng tiwala sa mahal na Panginoon. Nawawalan na siya ng pag-asa. Pero po yung tunay na kinahabagan ng ating dakilang Diyos, hindi nagtatanong,
hindi nag-iisip na matagal pa, kundi mula noon hanggang ngayon, isa ang kanyang pag-asa. Malapit nang bumalik ang ating buhay na Diyos. Ibalik sa praise the Lord. Nakikita na po natin ang mga prueba at ebidensya. Kung ano po ang nakalagay sa banal na kasulatan. Mababasa po yan sa Matthew 24, whole chapter po, nandyan po yan. Ang nangyayari ngayon, yan ay totoong salita ng ating mabait na Diyos. Ibalik sa praise the Lord. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal. Kung kailan mangyayari ito? Ano bang sabi sa banal na kasulatan? 13:32 ng Marcos. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 13, versikulo 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ibalik sa praise the Lord. Walang nakakaalam kung kailan paririto ang mahal na Panginoon. Bagaman tinuro sa atin noon, malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Ilang taon na po tayo? Nakikita pong 30 years. Malapit na ang ating napapakinggan noon. Pero hanggang ngayon, wala pa. Pero po nakikita natin ang mga prueba at ebidensya. Ang mga palatandaan ng ating mahal na Panginoon na totoong malapit na ang ating napakabait na Diyos. Ibalik say amen. Ramdam na po natin na malapit na magbabalik ng mahal na Panginoon. Ibalik say praise the Lord. Sa ating pong kalagayan ngayon, lalo na po tayong higit na matuwa, hindi dapat matakot. Ibalik say praise the Lord. Kundi lubos tayong matuwa at lubos tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Sapagkat nalalapit na yung ating hinihintay na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Ano ba sabi sa ating binabasa? Sa 32, ng 13:32. Hallelujah. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Wala pong ibang nakakaalam, kundi ang ating napakabait na Diyos. Pero po, tayo po ay ating pong nalalaman, yung hiwaga ng ating mahal na yung misteryo ng salita ng ating mabait na Diyos, ipinaunawa sa atin. Iba rin sa praise the Lord. Kaya tayo ay patuloy nagsisikap sa pagtiyaga. At tayo ay nagbabantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sapagat buo ang ating pag-asa, muling babalik, muling bababa ang ating napakabait na Diyos. Ngayon ang ating hinihintay, makarating sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang ating minimiti, ang ating inaasam-asam, makapiling natin ang ating buhay na Diyos. Paano kaya makarating doon? Iba rin sa praise the Lord. Sana tayong lahat ay makarating doon. Magkita-kita tayo doon. Iba rin sa amen. So bakit walang nakakaalam? Sa magbamuling pagbabalik, mga kung kailan, isa lamang ang nakakaalam, walang iba, ay ang ating buhay na Diyos. Ano po ang bilin? Ating beloved pastor, kung nais natin ang langit, magdalo tayo 3 beses isang linggo. Ibalik si amen. Ibig sabihin, upang palaging sariwa sa ating isipan na tayo ay naglilingkod, nagtitiwala, nag-umaasa sa ating mahal na Panginoon, ng ating tunay na buhay, ang dapat nating pagkabalahan, walang iba, yung sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Ibalik say praise the Lord. Kaya tayo pa ay narito, Miyerkules, Biyernes, Linggo, narito po tayo, nagtiyatyaga, nagsisikap, sapagkat alam natin na tayo ay mayroon pag-asa sa Diyos na buhay, na siya ang tagapagligtas. Kung tayo ay nagtitiis hanggang sa wakas, makikita natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Buos yung ating pag-asa. Iba rin say amen? So ba hindi natin alam kung kailan? Kaya ano sabi sa Hebreo 10:25? Ano pa sabi niya? Basahin po natin talata na yan.
Mula po sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 10, ang versikulo 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagaya ng ugali ng iba. Anong ibig sabihin nito? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Huwag gaya ng iba. Ano po ang ginagawa ng iba? Naisipan kung gustong dumalo. Everybody say amen. Kung kailan gusto, saka lang. Saka na lang. Huwag daw po nating gayahin ang ugali ng iba. Kundi ating gayahin yung tunay na umiibig at hindi nakakalimot sa ating mahal na Panginoon. Gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dumadalo, iba na say, praise the Lord. Tuwing malalagawain tayo pa ay narito, diyan tayo pagpapalain lubos ng ating mabait na Diyos. Huwag gayahin ang ugali ng iba. Kundi mag-aralan. Sabi dito, mag-aralan ang isa't isa at lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Everybody say amen. Alam natin mga kapatid, ang nangyayari ngayon. Hallelujah. Kung ano po nakalagay yan sa Matthew 24 verse 14. Grabe po yan mga kapatid. Kung wala po tayong pinaglilingkod ng Diyos na buhay, pag pinagmasdan po natin ang balita sa mga balita ngayon, baka isang araw, nagsasalita ka na ng iba dahil sa takot. Pero tayo po ay panatag sapagkat alam natin yun ay tunay na mangyayari sapagkat salita yan ng ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot, kundi tayo ay dapat matuwa at tayo ay magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag kaligtaan ang pagtitipon ng mga pinaging banal ng mahal na Panginoon. Huwag gayahin ang ugali ng iba, kundi tayo ay mag-aralan sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord. Mag-aralan ang bawat isa. Ano pong ating pag-aralan? Yung pawang kabutihan ng ating napakabait na Diyos. Yun ang ating pag-aralan ngayon, hindi yung kahinaan ng iba. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo magtismisan, kundi ang ating pag-aralan, walang iba, yung tunay na kalooban ng mahal na Panginoon. Ating pag-uusapan kung paano tayo maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating napakabait na Diyos. Hindi natin alam ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating mabait na Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ating bulay-bulayin araw at gabi ang salita ng mabait na Diyos. Huwag mahiwalay sa iyong bibig sapagkat dito tayo magkakaroon ng mabuting kawakasan. Everybody say amen. Dito tayo magkakaroon ng mabuting kawakasan pag hindi nahiwalay sa ating bibig ang salita ng mabait na Diyos. Dito tayo magkakaroon ng mabuting kawakasan. Everybody say amen. Kaya tayo pinag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Lalong na po sa ngayong kapanahon ng ito, nakikilala ng mahal na Panginoon kung sino naglalagak ng pag-asa sa Kanya. Sino yung nagtyaga? Sino yung nagsisipagpagal? Nagnanais sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mayroon pong porsigido na kanyang tinatahak ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kanyang pinasisiguro yung kanyang sarili. Dumating man ang mahal na Panginoon, sigurado kaya ako. Amen po ba? Sigurado kaya tayo? Bumalik man ang ating mabait na Diyos, saan kaya tayo pupulutin? Everybody say amen. Hallelujah. Tayo po ay tinawag dito ng mabait na Diyos upang tayo ay pinapaghanda sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Wala pong iba. Everybody say amen. Kaya tayo po ay kinahabagan lamang ng mahal na Panginoon. Nang nais ng ating mabait na Diyos, tayo ay masumpungan niya na lumalakad palagi sa katuwiran
ng ating mahal na Panginoon. Huwag kaligtaan. Huwag gayahin ang ugali ng iba. Diba sa amen? Kung yung iba ayaw dumalo, dumalo ka. Bayaan mo kung ayaw. Diba sa praise the Lord? Kung hindi ka bigyan pamasahe, iwanan mo. Kung kaya mo lumakad, lumakad ka. Diba sa praise the Lord? Ayaw nilang dumalo, huwag pabayaan mo. Dumalo ka. Work out for your own salvation. Diba sa praise the Lord? Walang makakahadlang sa mga tunay na nagkaroon ng pag-asa na ang kanyang ginagawa ay tunay na kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Panghawakan sana po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo napunta rito, hindi ayon sa ating kalooban. Amen po ba? Napunta po tayo rito, ang humirang sa atin ay ang ating mabait na Diyos. Bakit tayo hinirang? Upang tayo ay magsipagbunga. Iba rin si amen. Magsipagbunga ng ano? Mayroon po tayong dapat malaman ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos na hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang nais ng ating mahal na malaman natin na siya ang nais niya. Tayo ay lumakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Hindi ayon sa ating kalooban. Iba rin sa amen. Kung ayon sa ating kalooban, wala po tayo dito. Hindi po tayo magkita-kita rito. Pero tayo ay tinawag lahat ng mabait na Diyos. Hinirang niya tayong lahat sa banal na gawain ito. Siya ang naghalal sa atin upang tayo ay magsipagbunga ng marami. Iba rin sa praise the Lord. Hindi kunti. Ang nais ng mahal na tayo magsipagbunga, kundi lahat ng hiwaga, misteryo ng Ebanghelyo ng mga Panginoon, ating malaman upang ito ay ating mapakinabangan at dito tayo magkakaroon ng pag-asa na ang salita ng Diyos ituro sa atin. Ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating napakabait na Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagpapagal, sa ating pamamagitan ng pagtiyatyaga, pagtitiis. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord. 15:16, Juan, basahin pa natin talata na yan. Hallelujah. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, sinasabi, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Iba rin sa praise the Lord. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo pong lahat ay hinirang ng ating mabait na Diyos. Dinala tayo sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay turuan at upang ating malaman ang kalooban ng ating mahal na Panginoon na tayo ay magsipagbunga ng nararapat sa paningin ng mabait na Diyos upang tayo kung pagpalain ng mahal na Panginoon o anuman ang ating hingin ay ating matatanggap. Iba rin sa amen. Ano ang ating hingin? Yung kaligtasan na pangako ng ating mabait na Diyos na tayo ay mapahamak, makasabay, mapasama sa galaw ng sanlibutan upang tayo po ay mapunta sa dagat-dagat ng apoy, sa kapahamakan. Ayaw natin mapunta dyan mga kapatid. Kaya tayo, walang ibang hinihingi. Tayo ay bigyan ng kaligtasan ng ating mabait na Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, panghawakan tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang pangako ng ating mabait na Diyos, tayo ay aalalayan, tayo ay iingatan. Iba rin sa praise the Lord. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Upang kayo'y, sabi diyan mga kapatid, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Upang manatili ang inyong bunga. Iba say amen. Ano po ang dapat manatili sa atin? Yung salita ng Diyos na itinuro sa atin. Iba say amen. Yung ating napakinggan ng mga salita ng ating mabait na Diyos, ito ay nakikita sa atin. Ano ba ang salita ng Diyos itinuro sa atin? Ito ay mabisa. Parang may dalawang talim na tabak na tumatagos sa ating kasukasuan, nagpapahilawanay ng ating kaluluwa.
Iba rin say, praise the Lord. Hebreo 4:12, nandiyan yan mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay tinurusan ay mabisa, makapangyarihan, na tumatagos hanggang sa ating mga kasuan, na nagpapahiwalay ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, walang nakatago, lahat kayang gawin ng mahal na Panginoon dahil sa kanyang salita. Ito po tayo ngayon. Nakapaglilingkod sa ating buhay na Diyos. Dahil sa mga salita ng Diyos na itinuro sa atin. Iba rin sa amen. Ako'y hinirang ko, kayo hinirang ko. At aking kayong inahalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Ibig sabihin, hindi lang po tayo mga sa ngayong kapanahonan, manatili, kundi magsiyaon, lahat po tayo mga kapatid ay gagamitin ng mahal na Panginoon. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Kapag tayo pala ay nanatili sa ating mahal na Panginoon, tayo ay nagsipagbunga. Hindi lang kunti, kundi marami. Tayo ay nanatili. Ano man ang ating hingin sa pangalan ng ating mabait na Diyos, yun po ay ating matatanggap. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord. Mayroon lang dapat magbunga. Ibig sabihin, makikita sa atin ang mga salita ng Diyos itinuro sa atin, hindi mauuwi sa wala, kundi ito ay mapapakinabangan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Ano po ang bunga na ibinigay ng ating mahal na Panginoon? Dapat manatili sa atin. Wala pong iba. Unang-una, ano ang nakalagay sa banal na kasulatan sa Galatia 5:22? Ito po mga kapatid ang ating babasahin hanggang 23. Galatia 5:22 hanggang 23. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Ano po ang magsipagbunga na nais ng ating mahal na Panginoon? Ano po ang sa ating binabasa dito? Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Iba rin si amen. Isa po ito mga kapatid, sa nais ng ating mabait na Diyos, sa bawat mananampalataya na tinawag, hinirang ng ating mahal na Panginoon na magsipagbunga. Iba rin si amen. Magsipagbunga ng marami, hindi lang po isa, kundi marami. Ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. Iba rin si praise the Lord. Isa pa lamang po ito mga kapatid, napakahirap ito. Sabi nga ng ating beloved Minister Fillmore Awas, kahit hindi kaibig-ibig, ibigin mo. O ano? Mag-ibuta daw iyan. Kahit hindi kaibig-ibig, ibigin mo. Iba rin sa praise the Lord. Grabe iyan. Iba rin sa amen. Kahit hindi kaibig-ibig, ibigin mo. Praise the Lord. Kung sa atin lang, hindi pa ito kaya. Amen po ba? Pero mayroon tayong tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Siya ang gumagawa nito sa atin. Iba rin sa amen. Pag-ibig, katuwaan, iba rin sa amen. Kapayapaan, iba rin sa praise the Lord. Pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, iba rin sa amen. Pagpipigil, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito pala yung nakagagawa pala nito mga kapatid.
tunay na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Magsipagbunga ng marami. Iba na say amen. Ito po ang kalooban ng mahal na Panginoon doon sa mga pinaghahanda niya sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito ang kalooban ng ating mabait na Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang pinaghahanda, sa kanyang pagbabalik. Mayroon totoong pag-ibig. Iba na say amen. Iba na say praise the Lord. Totoong pag-ibig. Kahit hindi pala kaibig-ibig, ibigin mo. Iba rin si amen. Mahirap po ito mga kapatid. Iba rin si amen. Kahit hindi kaibig-ibig, kung klabit sigong pasiway, aywan ko lang. Sana patuloy tayong kahabagan ng ating mabait na Diyos. Na bago siya dumating, tayo ay totoong inihahanda ng ating mabait na Diyos sa kanyang pagbabalik. Maglingkod tayo sa ating buhay na Diyos without any mental reservation. Diba say amen? May kagalakan, may katuwaan. Kahit hindi na kaibig-ibig yung ginagawa, mayroon pa rin tayong katuwaan. Diba say praise the Lord? May kapayapaan pa rin. Hallelujah. Kahit hindi na kaibig-ibig talaga, may pagpapahinuod pa rin. Kaya grabe ng pasaway. Diba rin say amen? Yun na po siguro ang sinasabing, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo nasasaktan. Diba rin say praise the Lord? Manhead na kumbaga. Yun na po talaga siguro yung totoong Kristiyano. Nagbunga ng marami. Iba rin say amen. Hindi lang isa. Nabubuhay siya hindi ayon sa kanyang sariling nararamdaman. Kundi nabubuhay siya na ang nabubuhay ay ang ating napakabait na Diyos. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Iba rin say amen. Patay na sa ating sarili. Iba rin say praise the Lord. Kahit hindi ka ibig-ibig, ibigin natin. Hallelujah. Yun ay sa pamamagitan, siguro magawa natin, sa pamamagitan ng karunungan, pag-unawa, pagkatakot, galing sa ating napakabait na Diyos. Yun ay makikita natin yung mga bagong bagay ng taong tanging gagawa lamang ay ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Mahirap ito mga kapatid. Subalit, walang imposible, walang mahirap kapag kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibalik sa praise the Lord. Ibalik sa amen. Kaya siguro hindi po mababalik ang mahal na Panginoon. Bagamat nandiyan yun yung mga tanda, nations against nations. Nandiyan na mga kapatid, lilindol sa iba't ibang dako. Nandiyan na yung mga private ebidensya. Nandiyan na yung mga tunay na nangyayari na salita ng ating mabait na malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ay pinaghahanda ng lubos ng ating napakabait na Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang nabubuhay sa atin ngayon ay ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay panghawakan ng ating mabait na Diyos. Kaya naroon mga kapatid yung mga pangangaral sa atin na tayo po ay nahahanda, pinaghahanda sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Marami pong gagawin ng distraksyon ang kalaban ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Marami pong gagawin ng kalaban ng mahal na Panginoon upang tayo ay huwag mawala. Upang tayo ay mawala sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang gagamitin ng kalaban ng ating mabait na Diyos. Iba rin si amen. Ramdam naman po natin yan. Talagang kung paano tayo nagpapakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo pong nagpapakainit rin ang kalaban ng ating mabait na Diyos. Iba rin si praise the Lord. Ilalo lang na po ngayon, talagang yung mga Kristiyano, lumalarga na.
sa paglilingkod sa ating malawin, sa pagtupad sa utos ng ating mabait na Diyos. Dumating na ngayon yung krisis nito. Kahirapan, kagutom. Paano po yan? Kapag wala tayong pananampalataya sa ating dakilang Diyos, wala tayong totoong Diyos na buhay na pinaglilingkuran, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Pag mawala po ang krudo, talo pa po siguro ito ang lockdown. Paano po tayo? Ibalik sa amen. Pero kailanman, hindi tayo pababayaan ng ating mabait na Diyos. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kailanman hindi tayo iiwanan. Kailanman tayo hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen, Lord. Yung mga Israelitas, lumalakad mga kapatid, sa kanilang paglalakbay, sa gabi, ano pa ang umalalay sa kanila? Haliging apoy. Ibalik sa amen. Pag tumigil yung haliging apoy, tigil sila. Sa araw naman, mainit, drive ang init. Sa kanilang paglalakbay, ano po ang nangyari? Ano po ang ginawa ng mahal na Panginoon? Haliging ulap. Ibalik sa amen. Isa atin ngayon, habang tayo ay patuloy, lumalakad, nagsisipagbungan ng marami. Ibig sabihin na natili tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, na natili tayo may pagkatakot, may pag-ibig, may pagpapahinuhod. Naroon palagi yung katuwaan natin, yung kapayapaan. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Natutuwa pa tayo na nariyan na malapit na talagang bumalik ang ating napakabait na Diyos. Na sa ating paglalakbay na ito, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibig say praise the Lord. Manatili lamang po tayo sa pagtitiwala, sa pag-asa sa ating buhay na Diyos. Ibig say amen. Sabi sa Banal na Kasulatan, ang liko ay mapagpapaliko pa. Amen po ba? Ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang banal ay magpapakabanal na. Ibig say amen. Ito na po yung turo sa atin ngayon. Doon sa pinag-ahanda ng ating napakabait na Diyos, tayo ay manatili. Ibig say amen. Sa mabungang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mabungang karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Ipagtrabaho po natin yung ating sariling kaligtasan na may takot. Ibalik siya, praise the Lord. Ibalik siya, amen. Huling talata. 22, Revelation 22 verse 11 and 12. Hallelujah. Basahin po natin talata na yan. Ano pong sabi yan? Apokalipsis 22:11 hanggang 12. Mula po sa aklat ng Apokalipsis, 22 ang talata po ay 11 hanggang 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Alam ng mahal na Panginoon kung sino yung nagsisipagtiyaga sa panahong ito. Everybody say, praise the Lord. Alam ng ating napakabait kung sino yung nagsisikap sa panahong ito. Nakikilala ng mahal na Panginoon yung tunay nagsisampalataya sa ating buhay na Diyos na mayroong pag-asa na siya ang totoong may dalang pangako na kaligtasan. Yun ay hindi niya pinababayaan. Kanya pong pinagtitiisan, pinagtiyatyagaan sapagkat alam natin na ating ginagawang ito ay tunay na totoong pangako ng ating napakabait na Diyos. Na tayo ay nagpapakabanal sa panahong ito. Ibalik sa amen. Sapagkat tayo ay nagsisipaghanda sa magbabalik ng ating buhay na Diyos. Ang mahal na Panginoon na nakakaalam. Dumating man ang ating napakabait na Diyos. Sana tayong lahat ay kahabagan ng mahal na Panginoon. Na tayo ay pagpalain ng ating mabait na Diyos. Na tayo ay haharap sa ating mahal na Panginoon. Pagkalooban awa ng ating mabait na Diyos
na tayo ay makarating sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Ang liko ay magpapakaliko pa. Everybody say amen. Ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Ang masama ay lalo pang magpapakasama. Pero ang mga banal ay lalong magpapakabanal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating napakabait na Diyos. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat gawa ng bawat isa. Ibig sabihin, individual. Everybody say amen. Individual, mga kapatid. Sana tayong lahat ay magsumikap na magawa natin ang tunay na kalooban ng mahal na Panginoon. Magsipagbunga ng marami hanggang sa magbabalik ng ating mabait na Diyos. Magsipagbunga ng marami upang kung ano man ang ating hingin sa Ama sa Kanyang pangalan, ito ay ating maratanggap. Ang ating hinihiling na matanggap natin ay ang kaligtasan na pangako ng ating napakabait na Diyos, na tayong lahat ay panghawakan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Everybody say amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Alas 9:21 na. To be continue. Everybody say praise the Lord. To be continue yung ating pagdalo upang patuloy ating mapakinggan ang totoong salita ng mabait na Diyos na ito ang madadala sa atin ng pag-asa, walang iba sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, bagaman tayo ay nabubuhay sa laman, subalit ang laman na ito ay kinabubuhay natin sa pananampalataya. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay umawit na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay nasa huling panahon na. Today is the last day. Panghawakan tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Today is the last day. If I lose me, you must be ready. Every day, storms and rain, always will be. Crisis and problems that decline, but as faithful people remains the same. God has promised that He will come again. Take His people. Patuloy mo kami tulungan, mahal na Panginoon, namin sa gawa niyong
Kami, mga panatag mo, lumalakad sa iyong katwiran, mga Panginoon. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with you in the time of joy. We must be ready from day to day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live His love at the time of rapture. We must be ready from day to day. Hallelujah. Mga kapatid, palagi po natin sa dipsikin ng ating sarili. Dumating kaya ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Sigurado ba tayo? Hallelujah. Sigurado kaya tayo? Irealize po natin yung ating sarili. Hallelujah. Walang nakakaalam sa magbabalik ng ating nakilang Diyos. Subalit tayo ay pinapaghanda ng ating mahal na Panginoon. Hindi gawang biro ang ating kalagayan. Hindi gawang biro ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaligtasan ng bawat isa. At hindi rin gawang biro ang galaw ng sanlibutan. Hindi gawang biro ang paglilinglang ng kalaban ng ating mabait na Diyos. Kaya habang tayo ay narito, ang nais ng mahal na Panginoon, tayo ay magsibagpunga ng marami ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pray ka. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we in this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon ay muling babalik. Sino pang babalikan ng ating mahal na Panginoon? Yung mga tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras pang ito, ating hilingin sa ating mahal na Panginoon na tayo ay tulungan ng ating mabait na Diyos. At tayo po ay magkaroon ng totoong paglilingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay magsipagpunga ng maraming bunga. Yung bunga na nanggagaling sa ating buhay na Diyos. Sapagkat yun ang titingnan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, anong bunga mayroon tayo? Bunga
ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yun po yung tingin sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, nating may isagawa, may apply. Sapagat yun ang babalikan ng mahal na Panginoon. Those faithful people, babalikan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, mahal na Panginoon. Sa oras pang ito, na ito po, mahal na Panginoon, iyong mga pinagpalang mga anak. Iyong mga kinahabagan, mga anak, mahal na Panginoon. Hanggang sa panong ito, mula na ikaw ay aming makilala, mula na ikaw ay aming tanggapin, kami ay narito, mahal na Panginoon, nagpapasalamat. Dahil sa iyong kahabagan, pinanghawakan mo kami, mahal na Panginoon. At sa nalalapit mong pagbabalik, mahal na Panginoon, hiniling po namin sa iyo. Ikaw, mahal na Panginoon, ang siyang makahawak sa amin. Habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, hawakan mo kami ng mahigpit, mahal na Panginoon, ng iyong kamay. Ayaw mo nang mawalay sa iyong kamay, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na magsipagbunga kami ng marami. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi namin magagawa ang mga bagay nito na maglilingkod sa iyo kung hindi ka namin kasama. Kaya sa oras ito, malapit na ito ang iyong mga anak naninigluhan palagi sa iyo, mahal na Panginoon. Nagsusumama palagi, mahal na Panginoon. Sa lahat ng ayong pagkukulang, mga pagkakamali, muli, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na bago ka dumating kung ano ang nais mo, mahal na Panginoon, ayong maisagawa. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw namin mapahamak, mahal na Panginoon. Nais namin maranasan, mahal na Panginoon, ang pangako mo na buhay na wala hanggan. Na ikaw ang aming kasama, na wala ng luha, napapatak sa aming mga mata. Hallelujah. Tunay na kakalakad, na ikaw ay aming makasama, mahal na Panginoon. Kaya panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga tungkulin, mahal na Panginoon, simbal na gawain. Pangawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy naglilingkod sa iyo. Muli mong pagkalooban ng panibagong lakas palagi, mahal na Panginoon. Patuloy bigyan ng karunungan, pagkatakot, mahal na Panginoon. Manatiling lumakad sa kabanalan, mahal na Panginoon. Manatiling lumakad sa may kapayapaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano man po ang gawa ng kaaway, panliling lang ng kalaban mo, mahal na Panginoon, sa aming mga buhay. Panliling lang sa aming mga kaisipan, mahal na Panginoon. Pawiin mo ito, mahal na Panginoon. Sawayin mo ito, mahal na Panginoon. Na huwag itong pumasok sa aming kaisipan. Galaw ng sanlibutan. Kaisipan ng sanlibutan. Hallelujah. Pangawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na manaig palagi na kami ay makalakad sa iyong katuwiran. May pagkapakot, may pagpapakumbaba. Ang lahat nito, mahal na Panginoon, ang pinaabot sa iyo. Sa unat panalangin ng aming minamahal ginagalang na pastor, mga beloved children, mga manggagawa, mahal na Panginoon. Ang lahat ay pinaabot sa iyo at aming inaangkin, mahal na Panginoon. Ang tagumpay ng bawat isa sa amin sa ipaglilingkod sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras po ito, nagtumula may patuloy yung mga anak, nagtitiwala sa iyo, hallelujah, ano ang karamdaman, dumarap mo sa aming mga katawan, wala pa yung mga problema, hallelujah, na aming na sasalubong o aming natatanggap, wala pa yung mga problema, mga pagsupok, hallelujah, ayos yung kapangyarihan, wala pa yung aming ito sinasaway, hallelujah, mga karamdaman, malagnat, trangkaso, o ano mga karamdaman, dumarap mo, cast out, bihil, in the name of Jesus. Kasaot, pagkabingi o pagkabilay, sakit sa puso, high blood, TB, diabetes. Kasaot! In the name of Jesus. Pamihira, pangulupaypay, walang pananampalataya, nagsisinungaling. Kasaot. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Pagpalay po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ay po ay tumalon, sabay-sabay, 3 beses. Walang halong biro mga kapatid. Hallelujah! Sabay-sabay! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord!
Ang lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila tayo sa ating mahalabing sulaman. Praise the Lord, buong pagkakaturbay ang binibigay sa ating beloved